Kaibigan, isa ka rin ba sa mga kababayan natin dyan na nag-aalala at nababahala, no? Kung bakit hindi pa rin lumalago ang kanilang mga negosyo? Kahit ba yung ginagawa na nila yung lahat ng paraan para mapalago ito, pero parang wala din. Yan, steady pa rin, walang pagbabago. Baka, kaibigan, isa ka sa kanila. Siguro, kaibigan, may mga bagay ka na hindi ginagawa, kaya ito nangyayari. Actually, maraming paraan para mapalago ng mabilis ang ating negosyo. Kahit anong negosyo pa, kaibigan, maraming paraan. At ang isa rito ay ating pag-usapan ngayon. Kaya naman sana, kaibigan, panoorin mo ang video ito hanggang dulo. Kasi po, marami kang matutunan, no, about sa pagpapalago ng iyong negosyo. At natitiyak ko, kaibigan, makakatulong po ito para tiyak mapalago mo talaga ang negosyo na iyong sinimulan. Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, katulad ng narinig nyo sa ating intro, ang pag-usapan natin ngayon ay napakahalaga, no? Lalo na sa atin, kaibigan, no, na mga negosyante. Lalo na sa iyo, kaibigan, no, yung nagbabalak talaga palaguin ng mabilis ang kanyang negosyo. Ayan. So, kaibigan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang pag-usapan po natin ay tungkol sa lokasyon. Sa pagninegosyo, kaibigan, dapat yung lokasyon angkop sa ating negosyo. At ang ating negosyo angkop sa ating lokasyon. So, vice versa, kaibigan. Malaga talaga ito, dear friends. Kaya yung ibang negosyo, kahit masipag talaga yung may-ari, sakto yung puhunan, pero hindi pa rin niya napalago ang kanyang negosyo. Bakit? Kasi nga sa hindi maganda ang lokasyon niya. Ayan. So naisipan ko na gawin ito ng video, kaibigan, kasi naman few months back, munti ko na talagang makalimutan ito, kaibigan. May nagtanong, may nag-comment sa isa sa mga videos ni Ate JB. So, ang tanong niya, sabi niya, Ate JB, gusto ko magsimula ng negosyo. Yung place namin ay nasa probinsya. Mayroong mga bahay, sabi niya, mayroong mga bahay, kaunti lang. Ang tanong ko, Ate JB, alin ang mas maganda? Magtayo ako ng sari-sari store, sari-sari store business, or mag-alaga ako ng mga hayop. Siguro hayop, kaibigan, yung mga manok, kambing, baka, baboy, ayan. So, direkto na po sa Ate JB, pag ganun ang location mo, siguro, mas okay, much better, hindi yung sari-sari store, kundi yung pag-aalaga ng mga manok. Ayan. Yung sari-sari store, maganda talaga negosyo yun, pero depende na rin sa location mo. Kung ang lokasyon mo nasa harap ng paaralan, alangan naman, no, magtayo ka ng sari-sari store, siguro may bibili, kaunti lang. Sino bang palaging bibili ng mga sabon, sardinas, kape sa harap ng paaralan? Diba? So, dapat kung sa harap ng paaralan ang lokasyon mo, dapat magtinda ka ng school supplies, magkaroon ka ng Xerox, photocopy, printing business, ID. Yun. Yun yung mga magandang negosyo pag ang lokasyon ang lokasyon mo ay nasa harap ng tindahan. Diba? For example, yung lokasyon mo, yung lupain mo, nasa gilid ng highway. Yung malalaking daan, road, yung highway, yung dadaanan ng mga buses, ayan. So, alam nga naman, kaibigan, magtinda ka ng, magkaroon ka ng sari-sari store, magtayo ka ng sari-sari store doon, kaunti lang, hindi naman maraming bahay sa highway, meron nga yung malalaki, no? Ayan. Siguro kung nasa gilid ng highway, yung location mo, mas maganda siguro, vulcanizing shop, automotive parts, repair parts, ayan, maganda, or pwede restaurant, karinderya, kasi yung mga nagdadrive, magugutom ko. Pwede yun. Again, dapat angkop yung ating negosyo sa lokasyon natin. Ayan, so baliwala. Sorry, may dumalang na motor, no? So, back tayo sa ating topic, kaibigan. Baliwala, yung malaki yung puhunan natin, maganda yung plano natin, pero ang lokasyon naman, hindi angkop sa negosyo na ating balak na itayo, na simulan. Diba? Alam ko, marami sa inyo na nanonood kay Ate GB, nagbabalak talagang mag-sari-sari store business. Kaya nga kayo nanonood, no? Kaya nga kayo nag-subscribe kay Ate GB dahil gusto nyo magkaroon ng sari-sari store business. Kaibigan, maganda talaga ang sari-sari store business kung ang lokasyon mo ay residential area, katulad kay Ate GB. Napapaligiran ako ng mga bahay-bahay. Lalo na yung tinatawag natin squatters area, ay maganda yun, kaibigan.
Ay, teka lang kaibigan, sa mo ha? Merong bibili ng bigas, ayan, intermission number si Francis. Si Francis po kasi ang nagbabantay ng ating tindahan dahil si Ate GB ay nagvi-video, gumagawa ng vlog. O, again kaibigan ha, mahalaga ang magandang lokasyon. Ito talaga, dapat unahin nga natin yung lokasyon. O, alam ko, lahat tayo, pag mag-plan tayo na negosyo, meron na talaga tayong punan. Ang lokasyon talaga importante. O, kung gusto mo talaga mag-sari-sari store, dapat doon ka sa maraming bahay. Yung maliliit na bahay, katulad dito sa place namin. Yung iba, meron din mga sari-sari store sa loob ng subdivision. Pero mas mabilis na lalago o tiyak na lalago ang yung sari-sari store business kung sa mga residential area na katulad dito. Dikit-dikit yung mga bahay. Ayan, dapat angkop ang negosyo na yung papasukin sa sa lokasyon. O, di ba? Alangan naman magtayo ka ng sari-sari store kung doon ka sa industrial area, commercial area. O, maganda doon kaibigan, mga restaurants. Kung yung place mo nasa harap ng simbahan, o magtinda ka ng kandila doon, o pwede rin restaurant dahil yung mga nagsisimba pagkatapos magsimba, magugutom, kakain. O di ba? Ayan, kung ang location mo malapit ka sa mga terminal, bus terminal, tricycle terminal, o dapat magkaroon ka ng karinderya. Magtinda ka ng ulam or pang snack or pang pasalubong, o di ba? Maganda talaga na angkop sa lokasyon natin yung ating negosyo. Ayan, yung iba nga kaibigan, kahit mahal yung renta, nagre-renta pa rin sila ng maliit na espasyo kasi maganda ang location. Marami ako nakita kaibigan, sumusugal. Malaki ang renta ng commercial space pero sumugal sila kasi alam nila maganda yung location. Ayan, so isa yung factor sa pagpapalago ng ating negosyo yung magandang location. Huwag kang basta sugod ng sugod. May marami akong pera, magtayo ako dito ng okay business. Saan ka magtayo sa okay business? Doon sa mga probinsya na kaunti lang yung bahay. Maganda yung okay sa malapit sa palengke kaibigan. O di ba? Dapat iangkop natin yung ating negosyo natin papasukin. Ako, nasa residential area ako at nagtitinda ako ng school supplies. Bakit? Kasi aside na nasa residential area ako, sa harap ng tindahan ko, yung tindahan ko, nasa likod rin ng paaralan. Kaya naman, aside from having the sari-sari store business, si Ate GB ay nagpe-print, photocopy, nagsisirox, gumagawa ng ID. I grabbed the opportunity kasi maganda yung location ko. Thank you so much, God. Maganda ang location ng tindahan ni Ate GB. Residential area and then nasa likod ng paaralan. Ikaw kaibigan, pag maganda ang location mo, always grab the opportunity. Pag-aralan mo, ano ba ang ginagawa ng mga tao na nasa palibot mo, lumang pagkabisaya natin nakapaligid sa atin. Ay, sorry, Bisaya po kasi yung lingkod at si Ate GB kaibigan. Si Ate GB ay taga Cebu po. Kaya nahirapan akong magtagalog ha. So palibot means nakapaligid sa atin. Ano ba ang mga trabaho? Sino-sino ba yung mga tao nakapaligid sa location mo? O di ba? Ano ba yung mga gusto ng mga taong yun? Dapat yun yung negosyo mo kaibigan. May intermission number na naman. Saan ka Francis? Sige panood. Mayroong bumili ng shampoo. Teka lang kaibigan. Hindi ko na ito cut. Wala nang cut. Wala nang pusa-pusa. Cut. Anong binili kay Francis? Pakita mo sa camera. Sipag ni Francis magbantay natin ng kanina. May binili kasi yan. Shampoo at cream silk. Ayan. Shout out Dr. Francis ha. Ayun kaibigan, back to our topic. Wala na akong cut kaibigan, hapon na ay madilim na. Siguro nakikita nyo sa aking background, madilim na Lagpas na po alas 5 ng hapon. Happy Mother's Day nga pala ngayon ay May 10, Sunday. Siguro bukas ko na ito upload sa Monday. So again, Happy Mother's Day sa lahat ng mga olirang ina, mga mababait na ina dyan. Again, back to our main topic kaibigan. Dapat yung ating negosyo na papasukin ay angkop talaga sa lokasyon. Ang lokasyon ay angkop sa negosyo. Pero hindi ko naman, yung may magsasabi at TGB, yung bahay ko nasa sulok, hindi na ba pwede akong magtayo ng sari-sari? Pwede. Meron akong kakilala sa place namin kaibigan, yung bahay niya nasa sulok, hindi mo makikita sa daan. Pag gusto mong bumili sa tindahan niya, dapat pumunta pa ka pa sa looban. So pag hindi mo siya kapitbahay, yung dumadaan ka lang, hindi mo talaga makikita yung tindahan mo. Pero taga rito ka, makikita mo. Kaya kahit pa nasa sulok ang tindahan ng kaibigan ko, kapitbahay ko, may bumibili pa rin sa kanya. Kasi nga,
marami kami dito, no, dikit-dikit. So, alam na ng kapitbahay. Pero ayun nga lang, pag dumadaan, hindi talaga taga rito, hindi malalaman na nagtitinda siya. Meron din naman akong kakilala na nagre-renta, umuupa ng pwesto doon talaga sa kalsada, sa gilid ng kalsada. O nagtinda sila karinderya, meron din sari-sari store doon, umuupa sila. Kahit medyo mahal ang renta, maganda kasi ang location. O ikaw kaibigan, pag malaki yung punan mo, unya lumabas natin pagkabisaya. Tapos, wala kang magandang location, pwede kang magrenta. Magsimula ka lang sa maliit na space, wag yung malaki, no? Kasi kakasimula mo pa lang. So, palaguin mo muna yung negosyo, then pwede ka rin magrenta ng malaki ng space after that. Pag malago na talaga yung negosyo, okay? Again, thank you so much kaibigan, tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko kaibigan, marami kayong natutunan sa ating video ngayon tungkol sa angkop na lokasyon para sa ating negosyo. Sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin, no, para mas marami pa tayong matulungan. And please do skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Tandaan mo kaibigan ang palagi kong sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na umasenso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, at ito pinaka-importante sa lahat, we have God in our life. Tiyak kasenso ang buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Please subscribe ha. And do skip the ads kaibigan. Aasenso po tayong lahat. Claim it. Okay? Thank you so much. God bless.